imong kinabuhi. Usa ba ka adventure? Na-realize ko na hindi lang pala sa inom, sigarilyo, makukuha yung kasiyahan ko. May pag-asa ka kahit ganun kang tao na may bisyo dati. Maagang gising. Minsan, alas 4:30 ang call time namin dun sa bay. Tapos, mahaba-habang training. I'm afraid of heights. And so this discipline has helped me become excited, especially when you do something that you're so fearful about and then you do it. Hindi ako naniniwala sa mga taning-taning kasi ang paniwala ko, Diyos lang talaga yung makakapagsabi kung kailan ka bibigay at kailan kanya kukunin. Nagkaroon ako ng lymph nodes. Minsan sa umaga, nag-nosebleed ako. Buti na lang, yun, yung wife ko, sabi niya ipa-biopsy natin. Tutok lang diri sa programa nga puno sa aksyon ug drama, ang Kausaban. Kini si Adrian Ding. O kini si Ivy Liena. Welcome sa pinaka-exciting, pinaka-inspiring o pinaka-bagong programa para sa mga bisdak, mga Bisayang dako. Pwede sad partner Bisayang Dakila. Aniya kita karon dinhi sa Plantation Bay Resort and Spa. This is renowned worldwide to have the biggest man-made waterways. Huwag kita masayop sa pagpili ni ining lugar, partner. Tungod kay atong episode is entitled Life's Great Adventures. And in this episode, partner, ato masaksihan ang lain-lain nga adventures sa different people. Speaking of adventures, nata i-feature nga episode or story about a woman nga ordinaryo lang siyang inahan. Ordinaryo lang siya nga tao pero nakadaog in town ni siya International Dragon Boat Competition. So atong susihon ang iyang istorya dito sa Taipei. Dedikasyon, commitment, disiplina, teamwork. Yan at iba pa ang naging rekados na nakapagpanalo kay Lorely Emperador at 26 pang mga Pinay sa Taipei International Dragon Boat Competition na ginanap kamakailan. Na-prove rin namin na kahit gaano katangkad sila, kahit gaano kalaki ng mga braso, iba ang Pinay kasi pinaghandaan namin to eh. Kaya talagang binigay namin yung makakaya namin. Hindi na lang kami nagpasindak sa kanila. Siguro kami pa ang nagsindak. Oh. Ngunit saan nga ba nanggagaling ang tapang at determinasyon na ito ni Lorely? Balikan nating saglit ang pinagmulan ng kanyang pagmamahal sa sports. Asawa ko talagang nakapag-hikayat sa akin na talagang mag-ano sa sports. Sumabak din ako sa badminton. Kaya lang mukhang ayaw sa akin yung shuttlecock. So, kaibigan ko, may naghikayat sa akin, high school friend ko si Irish, na try namin mag-row. Eh, nung eksakto, naghahanap talaga kami mag-asawa ng isang sport na magkasama kami, mag-i-enjoy kami, hanggang sa na, kumbaga, na-hook na kami. Naku, competition, mas maagang gising. Minsan, alas 4:30 ang call time namin dun sa bay. Tapos, medyo mahaba-habang training. Minsan, nagdadalawang beses pa kaming baba sa bay. Kahit kasikatan na ng araw, nandyan pa rin kami. Nakayanan ni Lorely ang madugong training kasabay ang pagpapalaki sa kanyang 3 chikiting. Sa akin, malaking bagay na merong sport. May activity talaga ang nanay. Maglaan kayo ng oras. Bigla ng prioridad din yung katawan. Kahit mag-strolling lang, brisk walking. 6 na taon na kami magkasama. So, syempre sa pag-aasawa, merong ups and downs yan. So ngayon, nagkaroon kami ng commitment, parang itong year na to dapat meron tayong gagawin na kakaiba. Nagkaroon kami ng mas malakas na samahan, mas naging kaibigan ko yung asawa ko. Bago kami pumunta sa training, nagdadasal muna kami. Eh dati hindi kami makakommit dahil maaga siyang gumising para sa trabaho. Mga anak namin, hindi lang sila nanonood ng TV, pati naging active rin sila kahit sa bahay lang. At saka na-enroll namin sila sa sports din, sa badminton, tsaka sa soccer. Sa akin, hindi sapat na sasabihin mo lang sa anak mo na, o anak, kailangan mong mag-basketball or kahit anong sport. Basta, ang importante, dapat magsisimula sa'yo.
Sa magulang dapat talaga magmumula yun. Tapos makikita na ng mga anak mo, ay, nag-i-enjoy sila. Ay, yun, umaganda ang samahan nilang dalawa. Pero bukod sa pagpapatibay sa samahan nilang mag-asawa at ng kanyang mga anak, may dagdag pang gantimpala ang dulot ng pagiging aktibo ni Lauralee. Umagaang na yung pakiramdam ko. Tsaka humahaba yung endurance. Tsaka sa mental din. Kung maayos yung katawan mo, pati rin yung takbo ng isip mo nadadala rin pala. Pag nag-e-exercise ka, meron kang nilalabas na hormones na nagpapasaya sa buhay mo. Marami kang matutunan tungkol sa sarili mo. Nakikita mo na merong pagbabago sa karakter mo o sa buhay mo. Bonus lang talaga yung medalya. At para kay Lauralee, ano pa kaya ang kukumpleto sa rekados ng pagiging kampyon? Sa Philippians 4 verse 13, I can do everything through Him who gives me strength. Nakakapagtibay talaga ng puso, ng katawan, pag talaga ang Diyos na nagbibigay sa'yo ng dagdag lakas. Kasi kahit anong mangyari, kahit natalo, siya pa rin ang Diyos. Nangyari, nanalo kami. Kaya talagang maligayang-maligaya kami. Papuri nga sa Diyos. You know what I've learned in this story, partner, is that dili lang day important nga emotionally healthy ka to build a healthy marriage. Pero important po di ay nga you become physically fit tungod kay whatever it is that your children sees in you. Awaton sa nila. So this is really a challenge for couples like me, who have kids already. That's right. O gikan sa dagat, partner, paingon na sa bukid. Looking at the story sa mga maayo na mga mountaineers. Kini sila nga mga mountaineers, partner, dili lang ni sila mangatkat og bukid for the sake of climbing it, but they do it, they look for opportunities nga makatabang sila og mga tribo dito. This is the group of Jong Espinosa. Moni sila ang mga mountaineers on a purpose. Ato kunong tanawon ang story sa Game Nest. Ano nga ba ang saysay ng paglalakad sa pababato at mapuputik na daanan? Ang mabilad sa araw o makaranas ng matinding ulan? Ano nga ba ang saysay ng parating sa magagandang lugar kung ang maiwi mo lamang ay mga larawang papagunita sa inyong pinuntahan? Dito sa Game Nest Incorporated, iba ang istorya. Siya si Jong Espinosa, co-founder ng Game Nest. Amin siyang kinapanayam kung bakit masasabing astig ang grupo nila. Game po, bali, po siya Green Advocates for Mother Earth at Conservation and Environmental Club po siya. Bali, ang NEST po, Nature Explorers Society of Tarlac. Mountaineering and Exploration Club po siya. At meron din po yung mga conservation and outreach program po. Ginagawa po namin to para i-share po yung blessing sa mga indigent people po natin, especially po sa mga ita. May kahirapan nga yung buhay nila doon. And kung minsan kailangan nila ng tulong, kadalasan hindi nabibigay sa kanila. Kaya yung simpleng outreach na ginagawa ng grupo, aling malaking tulong na sa kanila yun. Dito sa San Jose, Tarlac, sinamahan namin ang grupo ni Jong. Sumalubong sa amin ang matinding init ng araw, matatarik at mapuputik na daanan. Ngunit sa kabila ng sobrang pagtagaktak ng pawis at matinding pagkahingal, tuloy-tuloy pa rin ang grupo ni Jong sa pag-akyat. Inabot din kami ng 5 oras sa paglalakad para marating ang Sitio Baag. At dito, tumambad sa amin ang mukha ng kahirapan. Ito si Nanay Imelda. Sa maikling kwentuhan, napag-alaman namin ang mapait na sinapit ng kanyang pamilya. Narigat mo rin kanya, may awante para birok ko. Tanatay mo't dali asawa ko, naitarus da. Kan anak ko tatanga rabi kuno rabi mo na matay da mo maon. Siguro di na istumot siguro te na ni apo kanya may nga tanlong.
dito kakabsat ko lang noon. Ikandak mo. Adi lamon ti pag-asak mo. Sarap kanya dito kakabsat ko. Sa tulong ng outreach program ng Game Nest, hindi lamang ang mga pangunahing pangangailangan ang naipaabot kay Nana Imelda, maging ang atensyong medikal. Ate marod sira ate pinaguyak ko, dagos ak mabambanog. Sa dyan, nagkarga at nadagsan sa aday. Aguyak-uyok ak. Adi nga rin naitulong na kanya, may kanya kagigig agas. Kung sa sir dagigay bagas, kung sardinas sa dagigay, wala dak pasalamat ni akan ngay kapwa. Siyempre, isang sangat na pa itiman ito. Tirigat. Maliban kay Nana Imelda, natulungan din ng grupo ang mga batang Aitas. Nila akyatin mo yan for almost half day or 1 day, depende kung sa lakad. Halimbawa may pinapaabot ka dyan, talagang pagtyagaan mo, makipag-connect ka kung saan-saan mga native para lang mapahabot yung mga gusto mong pahabot. Pero alam niyo, mga taga-Nest kasi yan, mga mountaineer, kahit gaano kalayo, pag talagang tumulong naman yun, andun sila. Nararamdaman rin ng mga katutubo namin na may mga organisasyon pala ng mga kababayan at pumapansin sa kanila. At least nararamdaman nila na may mga Pilipino pa rin na andyan pala na andang dumamay sa mga pangailangan. Despite na di naman ibibigay lahat, yun lang presence na pagpunta nila doon, nararamdaman. Masaya po kami na may nagpa-share po yung message sa amin. Malaking salamat po sa kanila. Kami makikirap ay tinutulungan. Dito sa Game Nest, patuloy ang paglalakad sa mababatong lugar. Ang pagbibilad sa araw. Ang pagsabak sa ulan at putikan. Ang bawat pag-akyat dito ay hindi lamang nagtatapos sa larawan. Ang iniiwan namin ay mga ngiti at pag-asa sa aming nadaraanan. Usually partner, no, kaning mga mountaineers ba, kanang their thrill for adventure is all that they're looking for. Pero lahi sa ning Game Nest, no, kay nikat-kat sila sa bukid in town, aron mo tabang sa mga tao, kay mao din na ilang life's greatest adventures. Yes, very inspiring indeed, partner. Unya atong masabdan din hinga. Pwede di ay nato idungan ang atong lingaw-lingaw. Yes, while helping. While helping, while doing good, it should not be a separate endeavor like Right. what they're doing. Og Ivy, para sa ato mga televiewers nga medyo adventurous when it comes to texting, paliw nang tag-text inyo mga message sa kausaban space name space message and please send it to our Sun, Globe, and Smart numbers flashed on your screens. Ug daghan pa kaayo tay mga stories about adventure sa pagbalik sa kausaban, so don't go away. We'll be right back. Hindi ako naniniwala sa mga taning-taning kasi ang paniwala ko, Diyos lang talaga yung makakapagsabi kung kailan ka bibigay at kailan kanya kukunin. 4:30, gising na kami. Sakripisyo lang talaga kami. Kami na lang magiging doon. Mga kinabuhing puno sa paghagit. Abangi ilang istorya. Diyos nga may gugmaon. Ako nagaampo kanimo nga imong bisitahon ang mga kabatan-unan sa mga campuses sa Cebu. Maghatag kanila og paglaom. Kaya nga amo ang nasod, naglaom kanila. Kami nagatuo, kung ang kausaban magausab sa mga kabatanon, mausab ang dagan sa among nasod. Sa ngalan ni Jesus, kami nagaampo. Amen. Si James Austen nagbisikleta og pila ka kilometro aron nga maka-raise og 1 million pesos kini iyang gihatag sa mga bata nga dunay sakit nga cancer. Apan dili kini ang pinakadako nga adventure sa kinabuhi ni James, kung dili ang iyang pakigbisog sa sakit nga leukemia ug brain cancer. Atong tan-aw ang istorya ni James ug ang iyang adventure sa iyang pakigbatok bahin ani nga sakit. Hello, this is James Auste, a cancer warrior. This is my life.
Si James Auste ay isang brain cancer survivor na gusto lang to make a difference sa mga tao at sa lipunan. Siguro nung 1990, during that time, parang tinanong kami, is Jesus really part of your life? Are you willing to commit your life to Jesus Christ? Na siya lang talaga yung model, siya lang yung guiding light ng buhay mo. Yung decision ko, tinanggap ko yon and nagpapasalamat ako na ginawa ko yon kasi sa tingin ko, kung hindi ko ginawa yon, wala ako dito ngayon. Simple lang yung plano ko sa buhay, mag-graduate ng college on time and bahala ng Diyos kung saan ako dadalhin. Pero mukha nga may iba yung plano ng Diyos dahil hindi ako nakagraduate on time. Nagka-brain cancer ako nung third year ako sa college. Natakot? Wala nga akong takot nun eh. Hindi ko alam bakit. Pero sa tingin ko, bigay talaga ng Diyos eh. Hindi nga maintindihan ng mga doktor. May dalawang barkada nun sa hospital bed nung sinabing may cancer ako. Tapos nagtataka ako, sabi ko, ba't kayo umiiyak? Hindi pa naman ako patay. Yun, yung doktor umiiyak. Sabi ko, ba't kayo umiiyak? Wala namang problema. 2 bulitas lang yan sa ulo ko. Kayang-kayang tanggalin. Marami ng taning na nasabi sa akin. Before diagnosis, hindi nga alam yung sakit. May nagsabi sa akin, 10 years to live. Yung sabi ko, babalikan kita after 10 years, gano'n. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Hindi ako naniniwala sa mga taning-taning kasi ang paniwala ko, Diyos lang talaga yung makakapagsabi kung kailan ka bibigay at kailan kanya kukunin. Horrors ng treatment, yung ipinaka-obvious, itong nasa likod ko. Hindi ko alam gaano kahaba yan, siguro at least 4 inches yan na scar. Result yan ng brain biopsy. Radiation therapy yung dinaanan ko, 6 weeks. Yung first 2 weeks, madali lang. As in, parang walang effect sa katawan eh. Pero pagdating ng 3rd week, magugulat ka pag gising mo, yung buhok mo nasa una na. Yung na-discover ng mga doctors after 6 weeks, wala na yung tumors, and gulat na sila na after 6 weeks lang, natanggal yung tumors ko. Nagka-leukemia ako noong 1998 kasi yung blood levels ko talaga since after cancer malabo na. And lumabas doon, meron akong T-cell leukemia, one of the most aggressive types na within 6 months you're dead raw. So biyahe kami kagad sa States. Pag-check naman ng mga doctors ko doon, nag-bone marrow biopsy pa, wala naman nakita. Sa blood test, wala rin nakita. So sa amin, it's a miracle of the Lord talaga na nawala yung leukemia. Yung Bike for Life nagsimula nung last year after graduation kasi after a check-up sa US, tinanong ako ni Dr. Adler, anong plano mo sa buhay? Graduate ka na ngayon. So sabi ko, I will set up a foundation to help kids nga sa Pilipinas fight cancer. Tanong niya, saan mo kukunin pera? Sabi ko, kukunin ko sa'yo. Yung nag-pray ko, lalo na nung nagsisimula ako kasi walang naniniwala sa bahay. Dahil magbabike ako, babalik ako after an hour. Sabi ko, nagbabike na ako, 1 oras na. Maghanda-handa na kayo. A month before June, yung Bike for Life in June, wala kaming sponsors. Pero by June 4, nandun na lahat. Kaya we were able to raise 1 million. Natanong ko, paano kung umulan? Paano kung magkasakit ka? Paano kung ganito, ganyan? Sabi ko, bahala ang Diyos. Tahimik na sila lahat sa yun, kasi na-prove naman yun during Bike for Life. Yung ulan, dumadating pag nakapasok na kami sa mga building. Kasi magbabike ako buong umaga, lunch, afternoon is talk sa eskwelahan, sa simbahan, o kung saan man. Tapos tulog na ako after dinner. Tapos pagising, bike ulit, ganun ulit for 2 weeks. Mahirap, mahirap. Pero yun nga, iniisip ko lang yung mga batang pwedeng matulungan ito. Lalo na pag uphill yung sa Samar at Leyte na rough road pa. Yun talaga yung sinisigaw kong mga pangalan, yung mga pangalan ng bata na na-meet ko sa mga ospital. Meron na kaming sariling foundation na tinayo, yung Cancer Warriors Foundation. And ang goal nito is, number 1, to provide medical subsidy to children. Number 2 is improve the technology na kulang sa atin ngayon. Number 3 is, yun nga, yung info dissemination. Tumutulong rin kami sa emotional aspect by visiting them kung hanggang kaya. Sinasabi ko sa mga bata, ako na yung pinakamalalang kaso ng cancer, brain cancer, wala pang hormones. Kaya kung kaya ko, kaya niyo rin. And lagi kong sinasabi, magdasal lang lagi, tiwala sa sarili at believe sa Diyos na tutulungan kayo. Hindi ako titigil hanggang sa paggawa nito, pagbabike at kung ano-ano pa, hanggang makita ko yung pagbabago
sa cancer caring community in the Philippines. Kasi yung data na na-research namin during Bike for Life is yung survival rate ng bata dito sa Pilipinas is 10%. Yung highest lang nila is 30%. Sa ibang bansa, sa Western countries, sa may mga pera, ang minimum nila is 70%. The big C is not cancer, the big C is Christ. Christ is bigger than cancer, and cancer can be conquered by Christ. Bisan unsa panay mong sakit, no matter how small it may be, like flu or fever or even cancer or kind of mga congenital disease partner, we believe na the bigger C is Christ Himself. And right now, we would like to pray for kanang mga televiewers nato na gaagi karon og mga sakit, mga illnesses that have troubled you for the longest time. Ivy and I would like to lift you up right now in prayer. Ivy? Yes, we would like to pray for you, and as we pray, just claim this prayer that it is really for you. Believe that Jesus wants to heal you, because before you receive the healing, you have to receive it in faith. You have to believe. So would you pray with us? Father God, we come to you in the name of Jesus. We believe, Lord, that you are the ultimate healer. We can only trust the doctors, oh God. We can take medicine, Lord. We can take their prescriptions. But Lord, ikaw ang naay power, Lord, to really heal. So we want to pray, God, for everyone karon nga naay gibati nga sakit sa ilang lawas, be it cancer, Lord, or even mga small lang nga balatian sa ilang lawas, God. We declare healing in the name of Jesus. Your word says that by your stripes, we are healed. When you died on the cross, oh God, you already made provision for every sickness, God, that will come into our bodies, Lord. So we declare healing, God, in the name of Jesus. People with cancer right now, oh God, we speak against those cancer cells, oh God, that's eating up their bodies, Lord. We pray for people, Lord God, who are becoming hopeless, Lord, tungod kay nagbalik-balik sila sa hospital. They've spent so much money, oh God, but right now you are telling them to just receive their healing. Receive your healing right now. Just believe that the Word of God has the power to heal you right now in the mighty name of Jesus. I just want you to claim it. Say, Father God, that say to Jesus, Lord, I receive my healing. That healing is mine. I receive that power in my life, in my ailment, Lord. Sa sakit sa akong lawas, Lord, I receive that healing. I receive the power of your blood to heal me right now in the name of Jesus. Yes, Lord. And I believe, Ivy, that the Lord is saying to our televiewers, rise up and believe that you are healed, for it is in believing that you are truly healed in Christ Jesus. I just felt that it was important for viewers to take note of that. So Lord, thank you, Lord God, that even right now, dunay mga victories, Lord God, ang nahitabo karon. We thank you, Lord God, for the praise reports that are about to happen. And thank you, Lord God, na sa tanan ani, Lord God, you are most glorified. In Jesus' name, amen and amen. Magpainumdon namin ninyo, mga televiewers nato, that doon na tayo mga available counselors on standby even after the program. Kung ikaw nakadawat og healing from the Lord, or if you have something nga gusto pa nimong ipaampo, I would like to encourage you to call the numbers that are flashed on your screen. You can also call our toll-free number. Wala kini bayad sa long distance. That's 1-800-1888-8700, or pwede sad mong mo email sa info@cbnasia.org. Kung si James pila ka kilometro ang iyang gibiyahe, si Mary Ann naman, sama sa iyang duha ka anak, pwede ting layo ang ilang gibaktas aron lang mukuha og tubig. Atong bisitahon si Mary Ann ug ang iyang duha ka anak dito sa Camotes Islands. Malaking pasakit para kay Mary Ann Granada ang sitwasyon ng tubig sa tinitiran niya sa Camotes Island sa Cebu. 15 minutos na lakarin mula sa bahay niya ang pinakamalapit na balon. Dahil nagtatrabaho sa lungsod ang asawa niya, mag-isa siyang nag-iigib at nagbibitbit ng tubig araw-araw para sa pamilya niya. Mahirap talaga kasi nag-aaral na yung mga bata eh. Tapos malilate sila kung hindi kami maagang gumising. 4:30, gising na kami para magluto. Then pagkatapos magluto, maligo na ng mga bata. Ang masaklap, hindi na kasi siguro si Mary Ann na ligtas ang tubig na nakukuha niya sa balong ito. Pero dahil wala naman silang iba pang mapagkukunan, pinagtsatsagaan na lamang niya ito. Sakripisyo lang talaga kami. Kami na lang magiging doon.
Isa sa mga pangunahing proyekto ng Operation Blessing ang water sanitation. Nililibot nila ang bawat sulok ng Pilipinas para suriin ang kalagayan ng tubig sa mga lugar na ito. At sa tuwing kinakailangan, naghuhukay sila ng mga deep well o poso para mabigyan ng malinis at libreng tubig ang mga taga roon. Sa araw na ito, ang komunidad ni Mary Ann ang nabiyayaan ng isang bagong poso. Sa una, layo kami magkabo. Then, karon doon na lang kaayo. Pwede na mga 5:30 or 5 a.m. magmata kami. Kaya doon naman lang siya. Number 1, magid na nga gamit yun ang tubig. Kaano Jud? Basta, napasalamat gazud kami kay grabe gazud, dako kay natabang namon diri. Pasalamat ga kami sa Operation Blessing. Kuan, isa kami tagaan sin ng tubig diri. Grasya naga, dako kaso nga blessing din namon nga abot diri sa amon baryo. Daghan kitag mga adventures in life, pero before ganita nahimog triathlete, biker, or bisan atleta pa ka, Kristiyano ta, mauna siya ang atong priority. And as a Christian, dapat sensitibo ta sa mga needs of the people around us kay daghan inta ang mga tao na nanginhan lang sa atuang tabang. I want to encourage all of you, for as little as 500 pesos lang, 500 lang, pwede na ka mahimog membro sa Operation Blessing. Daghan na kay kag matabangan sa imong 500 pesos. Para nato, t-shirt siguro na siya or basin sini or mamangka tagkaon. Pero for 500 pesos, dako na kayo na siyang tabang sa atong mga igsoon na nanginhan lang ug sa atuang support. Kausaban, we'll be right back in a short while. Una, trip-trip lang. Sabay na-addict ako. Gusto ko lagi kasama ko kaibigan ko. Nag-aaya ng mga shot, mag-inom. Magdugay ba kining trip ni Jodrick? Ang tubag, musunod na. Kung nidungan kamo sa among pag-ampo ug inyong gidawat si Jesus na Ginoo ug manunubos sa inyong kinabuhi, balitai kami. Mag-text OO space kausaban ug isend sa among smart number 0920-222-8373. Globe number 0917-406-5001 ug sa Sun number 0923-428-2915. Una pa napakaon sa Operation Blessing ang 5,500 kapin nga tawo biktima og bagyong Frank sa Aklan o nakadawat og maanindot na paghihom gikan kangkoni ang mga bata sa lagyo na barangay sa Davao. Una pa miagos ang limpyo nga tubig sa poso ngadto sa mga Dumaga tribe sa Montalban. O gitugyan sa atong mga kaigsuunan ang ilahang kinabuhi kay Jesus. Ay hapa madad-an ang bisan kinsa. Ikaw na among taga-suporta at miyembro sa 700 Club, dalit namo ang matud-anon pagpasalamat sa tanan nga kaigsuunang inyong natabangan. Kung dili pa ka miyembro sa 700 Club, tawag na og apil sa pangalagad sa Ginoo sa atong nasod, arong ipadayag ang iyang gugma sa tanan. Isip usa ka miyembro, makaalagad ug makapakaong ka sa mga kaigsuunang biktima sa bagyo. Gira, matabangan nimo ang mas nanginahanglan. Ug maisangyaw pa nimo ang gugma ni Jesus sa tanang nangawad-an ug paglaom. Pag umiinom ako, masaya ako na kasama ko yung mga kaibigan ko. Pero pag uwi ko sa bahay, normal na naman na pagalitan ako ng magulang ko na bata-bata mo pa, nagiinom ka na, ganyan, wala ka na naitulong sa bahay. Tulad ng maraming kabataan ngayon, maagang napabarkada at nahumaling sa bisyo si Jodrick. Una, trip-trip lang, sabay na-addict ako. Yun ang lagi nahanap-hanap ko. Gusto ko lagi, kasama ko kaibigan ko, nag-aaya ng mga shot, mag-inom, napasama ko, nag-inom ako. Kasabay ng kanyang pagkalulong sa bisyo ay ang kanyang kawalan ng relasyon sa Panginoon. Ang pananaw ko kay God dati, wala lang, baliwala ko lang. Hanggang sa isang araw ay kanyang napansin ang isang karatula. Merong Hike for Life na tarpaulin sa harap ng Life Church. Ay, binaliwala ko pa yun eh. Hindi ko rin pala akalain na yung mga kaibigan ko, kababata ko, nabasa rin pala nila yung Hike for Life na tarpaulin sa harap ng church. Nag-usap-usap kami na sumama.
Ang Hike for Life ay isang programa sa Puerto Princesa, Palawan. Inilunsad ito ng Champion Youth Philippines at Life Church. Layo nito na maakit ang mga kabataan upang makilala si Jesus at magkaroon ng relasyon sa Panginoon at magsulong ng pagbabago. Ang mga kasali ay maglalakad ng 75 kilometro sa palibot ng nasabing lungsod. Naniniwala rin ang mga nagtatag nito na isang mabisang alternatibo ito sa mga bisyo at maling gawain na kinahuhumalingan ng mga kabataan. Bukod sa pagsasagawa ng malawakang paglalakad, nagdaraos din sila ng mga lectures, small group sessions at mga leadership at environmental workshops. Pinapakita namin sa mga kabataan na, hey, we're doing this for young people at merong mga kabataan at mga tao na nagkikare sa mga kabataan. And marami lang din namin gagawin dito kasi meron kaming gagawin mga activity para sa young people and even then meron din kaming mga medical mission na gagawin every tribe. At tulad ng ilan sa libo-libong kabataan na naglakad at lumahok sa Hike for Life, isa si Jodrick sa mga kabataan na natulungang magbago ng nasabing proyekto. Na-realize ko na hindi lang pala sa inom, sigarilyo, makukuha yung kasiyahan ko, kundi sa salita ni God, yun ang nagpatunay na may pag-asa kahit ganun kang tao na may bisyo dati. Kung may addiction man si Jodrick, ito ay ang pagkakaroon ng isang buhay na sentro si Jesus. Si Jesus ngayon ay sa Savior ko. Dati, yung mga barkada ko, inahaya ko na uminom, manigarilyo. Ngayon hindi. Pupunta na lang ako sa church and doon ako nakakalala ng maraming kabataan na nagbago din, katulad ko. Natutunan ko sa buhay ko, kahit na may bisyo ako, wala imposible kay God para baguhin ako. You know, partner, I've been a youth pastor for the last 8-9 years and nakita yun ako na in this generation, grabe kayong mga atake sa yawa ba? Yes. Especially when it comes to kanang sa media, kanang peer pressure, kanang premarital sex. But I still believe with all my heart that God can do something with this generation to turn it around for good. That's right, partner. There's really a need to really help the youth. Kaya I can personally relate, partner, nga when during my youth, I was totally lost and it really ruined my life. So right now, we would just like to pray for the young people who are watching us right now, and we just want to declare God's promises over your life. Would you like to pray for them? Right, Adrian? and at the same time, we'd also like to pray for Palawan because we believe that Palawan is a delightful land. Diba, partner? Yes. So right now, if you're watching this and you are a young person, I want to speak a blessing over your life right now. The Bible tells us that in the last days, that God will pour out His Spirit on all people. He said that young men will dream visions. And so right now, in the name of Jesus, I speak of vision to come upon your lives in the name of Jesus. Na Lord, piliun gini mo, Lord God, ang mga batanon karon who can become the next generals of this country, Lord God, na imo silang i-assign in places of government, in the entertainment, in the media, in culture, in society, Lord God, in sports, whatever it is, Lord God, Father, I'm asking for vision to be cast out upon their lives so that kaning mga batanon, Lord God, will be living a difference-making life. And we also would like to pray for Palawan. Father God, we just want to thank you for the blessings that you have already poured out in the province of Palawan, Lord. But we just want to ask for your more blessings, Lord, to come upon Palawan, O God. We pray for prosperity. We pray for peace, Lord. And we pray for its people, O God, that they will experience you, Lord, that they will give their lives to you. Ug ilang ma-experience, Lord, kung unsa kanindot ang kinabuhi nga naa din ha kanimo. So right now, in the name of Jesus, we just want to declare blessing upon blessing in the island of Palawan. Ang Operation Blessing, partner, daghan kaayong mga programs, specifically for the youth na ay mga scholarship programs. And aside from that, we also have feeding programs, mga medical missions, ug uban pa. Young people, kung ganahan mo suporta sa among mga programa, send us a text or send us an email right now. More adventures when we come back. Kung nidungan kamo sa among pag-ampo ug inyong gidawat si Jesus na Ginoo ug manunubos sa inyong kinabuhi, balitai kami. Mag-text OO space kausaban ug isend sa among smart number 0920-222-8373. Globe number 0917-406-5001 ug sa Sun number 0923-428
2915. I'm afraid of heights. And so this discipline has helped me become excited, especially when you do something that you're so fearful about and then you do it. Kuyugan ta ni Eric Villarama sa pagdiskubre sa usa ka makadasig na sport. Abangi! Matag minuto, daghanang nangahitabo. May mga nawat-an o paghilom na ay mga nagsakit. Mga naputos sa utang. Mga samdamong kasing-kasing. Ang uban na hintupawak sa kadautan ug daghanang nanginahanglanog kastorya. Bisan unsa pa ang panghitabo sa imong kinabuhi. Ania ang 700 Club Counseling Center. Andam na maminaw kada minuto sa imong kinabuhi. Tawag na sa 1-800-1888-8700 toll free. We're here 24/7. May fear of heights ka ba? O parang nanghihina ang iyong tuhod kapag ikaw ay nasa mataas na lugar? Gusto mo ba itong mapagtagumpayan? Isang kakaibang sport o mas kinikilala nilang disiplina ng pangangatawan ang parkour o free running. At hindi lamang pagtalon sa iba't ibang gusali ang parkour. It's really a message being spread on how to live, how to move, how to be one with your environment. It almost contradicts itself. It's fun to do, it's playful, pero it's serious. Galing yan. It makes you feel like a kid. Si Eric Villarama ay dating matatakotin sa mga matataas na gusali. Ngunit nang nasubukan niya ang parkour, nawala ang lahat ng kanyang takot. Training in parkour, free running, whatever you want to call it, is the most exciting thing I've ever done. It's so exciting for me. I have my son join me every other day. He joins me, not in the harder, the more difficult ones, but I have him join in simple basic moves, and he's getting it. I'm afraid of heights. And so this discipline has helped me become excited, especially when you do something that you're so fearful about, and then you do it. At dahil binubuo ng parkour ang lakas ng iyong loob, hindi mo namamalayan na kaya mo nang buhatin ang iyong sarili. Ang maganda pa dito, nababanat ang iyong buto at nagagamit ang lahat ng iyong kalamnan. At imbis na guguli ng oras sa gym, mahahasa sa parkour ang iyong bilis. Plus, makakarating ka pa sa iba't ibang lugar gamit lamang iyong katawan at mga bagay sa iyong kapaligiran. I was able to jump from height to a wall. I felt like I won $1 million. Every time you do something that you thought you couldn't do before and you do it, it's an amazing feeling when you conquer it, and it becomes addicting. You want more and you want more, and then you start saying, "Wow, I didn't know I could do that." Para mas lumalim ang iyong unawa sa parkour or free running, andyan ang Philippine Parkour and Free Running Association na maaaring magsanay at magturo ng tama sa iba't ibang moves at techniques gaya ng pagtalon at pag-akyat. I don't show off. It really is for me and my God. And then sometimes people ask me, how do you do that? That's crazy. There's an open area now to discuss my faith also. How are you so brave? Oh, I'm actually fearful. I'm not fearless, I'm fearful. My God, though, takes away that fear. Atong bisitahon ang sadya og mahagiton nga lugar sa Pilipinas, ang Davao. Talagang mapapawaw ang sinumang bibisita sa Davao. Dito sa isang lugar na kung tawagin ay bangkerohan, ay matatagpuan ang inyong paboritong matamis na pumelo at iba pang masasarap na prutas tulad ng durian, mangustin at pakwan na mabibili sa abot kayang halaga. Mura din dito ang mga pagkain tulad ng kinilaw, inihon na manok at pinakbet. Siyempre, huwag kalimutan ang panghimaga sa durian ice cream na mabibili sa tindahan ni Lola Abon. Sarap! Sarap! Kung mga pasalubong naman para sa iyong ina o girlfriend ang nais mo, pumunta na sa Ate Miling's Batik Shop. Dito mabibili ang mga authentic Thai, Indonesian at Indian products.
Ang ating Miling's Batik Shop ay matatagpuan sa Aldevinco Shopping Center sa junction ng Claro Recto at Manuel Rojas Avenues. Siyempre, siguradong mura yan kasi ako namimili niya na maa-afford ng mga tao. Lalo na pag suki ko, mas mura. Siyempre, kung pupunta kayo ng Davao, kailangan dumaan kayo sa Ate Miling's House of Batik. Hanapin lang nyo si Ilo. Tsak na murang-mura ang presyo para sa inyo. Hindi ko rin pinalampas ang pagkakataon na bisitahin ang Philippine Eagle Center bago pa man ako lumipad pabalik ng Maynila. Sa bungad ng lugar ay sumalubong sa akin ang mga hayop tulad ng python at fruit bat. Nang ako'y tumuloy sa loob, akala ko'y isang ordinaryo at karaniwang parke o zoo lamang ang lugar dahil sa iba't ibang hayop na inaalagaan dito. Ngunit nagkamali ako. Sinalubong ako ni JV, ang aming tour guide. Batang-bata at tila parang nasa kolehiyo lamang. Subalit ang akin siyang makausap, namangha ako sa lawak ng kanyang kaalaman tungkol sa Philippine Eagle, ang ating pambansang ibon. Kanyang binigyan diin na isang research facility at preservation site ang parke. Dagdag pa niya na hindi lalagpas sa 40 mga agila ang kanilang kinukupkup dito. Napapanatili ang operasyon ng Philippine Eagle Center dahil sa mga donasyon ng mga tao at ibang organisasyon. Ito na yung pinakahihintay ko na makita talaga yung Philippine Eagle in full color. Kasi before, nakikita ko lang dun sa mga textbooks nung bata pa ako, nakikita ko lang dun sa mga pictures sa internet. But this time, JV will take us to the exact place where they keep the Philippine Eagles. Tama ba yan, JV? Alright, so let's go! Nang makita ko ang mga agila sa kanilang mga kulungan, bukod sa ako'y natahimik, ako ay nasindak. Tila parang mga artistang sikat na sa dyaryo o telebisyon ko lamang makikita. Pambihirang ganda at di pangkaraniwang nilalang. Mga salitang hindi ko madalas igawad sa isang hayop. Subalit sa pagkakataong ito, hindi ko mapigilan kundi irespeto at idikit ang mga paglalarawang ito sa mga hari at reyna ng himpapawid ng ating kagubatan at kabundukan. Isang nakakahibang na ideya ang sumagi sa aking isip, ang mag-alaga ng agila. Subalit ayon sa batas, ito'y hindi basta-basta pinapayagan. So territorial na one Philippine Eagle needs 7,000 to 13,000 hectares of rainforest as territory in order for them to survive in the wild. Nagiging endangered din sila because mabilis yung deforestation and hunting. Yung pag-increase naman ng population nila is very slow. Yes. Kasi Bakit kaya? Ba't slow ang kanilang... Kasi a pair of Philippine Eagles can only produce 1 egg in every 2 years. 1 egg in every 2 years, so imagine. God, that's how rare the Philippine Eagle is, no? Last year we had 36. And then late last year we released 2 eagles in Bukidnon. So naging 34. But then nung early March may nag-hatch na Philippine Eagle egg. Okay. Si chick number 23. So 35 na ngayon. Philippine Eagles are strictly monogamous. They only have one mate for life. And then courting stages takes a long time. Diba? Months, sometimes even Parang years. tao rin. Yes. Kasi bagay, yung mga tao, mayroon din mga tao overnightan din. Sila na. Pero sila. Sila matagal. But then, sulit din yung hirap ng lalaki sa paniligaw sa babae. Kahit na years yung courting stage niya. But kasi when they do become a pair, pag inaccept naman siya ng babae, it's for life din. Yes. It's for life. Wow. That's interesting. I really want to be a Philippine Eagle. Yung monogamous. Maituturing na endangered ang agilang kinikilala na may pinakamalaking wingspan o haba ng pakpak at ikalawa sa pinakamalaking agila sa buong daigdig. Kaya ganun na lamang ang pagkalumo ng center nang matuklasan kamakailan na may 3 patay na agila na natagpuan sa iba't ibang panig ng Mindanao. Kaya sinusulong ngayon ng center ang pagsasampa ng kaso sa mga salarin ng trahedyang ito. So we're hoping na we get justice and para lang malaman ng mga tao na it's serious na pag naginawa natin parang pag pinatay natin yung ating Philippine Eagle, magkakaroon tayo ng problema sa ating law. Kasi it's under the Wildlife Act eh. Hindi sila basta-basta ganun kadaling alagaan. It is challenging in a way kasi national bird natin siya. Nakatutok sa atin yung buong Pilipinas and there is a great task in saving them kasi konti na lang sila eh. Pride natin siya. Ito yung parang ating legacy ba para sa ating mga kabataan and everyone. Kasi it symbolizes what we really are. Pag na-save po natin siya, yun nga po, in the long run, nasi-save din po natin ang ating sarili. Bahagi ng pagpapanatili ng center
ay ang pagkakaroon ng programa na kung tawagin ay Wild Trails Project. Sa lahat ng makikibahagi sa proyektong ito ay iuukit ang pangalan sa isang bloke na magsisilbing daanan ng mga bisita. Mapupunta rin sa pagpapanatili ng Philippine Eagle Center ang mga donasyong makakalap. Bahagi ng pagunita ng Philippine Eagle Week, ang 700 Club Asia po ay magdodonate ng block para sa kanilang Wild Trails Project. Samahan niyo po kami. Sa halagang 300 pesos, makakatulong tayo sa pag-preserve ng ating mga Philippine Eagles dito sa Pilipinas. So, maglalabas ako ng 300 pesos. Ate, yan. Ate. Yan. Thank you. Thank you. Yan. Ngayon, certified na na tayo. Mga advocates ng Philippine Eagles dahil sa ating donation na ginawa na worth 300 pesos. Alright. So, naway tayong mga Pilipino ay patuloy na maihantulad sa ating pambansang ibon, na laging lumilipad, nananatiling matapang, at hindi kumukupas ang bangis sa anumang hamon na ating sasalubungin. Tinanong ko si God, bakit ako? May relationship naman ako sa'yo. Yung will mo, sinusunod ko naman. Healthy life naman ako. Athlete pa ako. Bakit ako nagkaroon ng ganito? PBA superstar Romel Aducol ug ang iyang pakigpisog sa cancer. Ang detalye, musunod na. Pwede na ninyong ipadala ang inyong mga donasyon o membership contribution sa 700 Club Asia pinaagi sa M. Luwilier, kwarta padala, at tulang sa pinakaduol nga M. Luwilier branch sa inyong lugar. Mag-fill out lang og customer information sheet ug isulat kini. Amount o kantidad sa imong donasyon, sender's name o ngalan sa nagpadala, complete address, contact numbers, purpose of transaction, example, pledge, receiver's name, 700 Club, dugang nga mensahe ug ang imong pirma o signature. Ayaw kalimting isulat ang imong kompletong address ug contact numbers aron among ipadala ang resibo sa imong donasyon. Ihatag sa counter ang imong form kauban ang donasyon ug huwata ang kopya sa imong transaction. Sayon og dali lang dili ba? Libre pa ang pagpadala sa imong donasyon. Mao nang pag-donate na. The General, mao kini ang iyang angga sa PBA. Apan unsa may silbi sa iyang pagka-MVP kung ang iyang kaaway mas bagsig pa sa pinakangilingig nga basketball player. Tan-aw nato ang giistorya ni Romel Aducol kung giunsa niya pakigbisog ang sakit nga cancer. Yung nalaman niya na meron pala siyang cancer, syempre it was really difficult for him. You won't think that somebody like that, a professional player who's that strong and a great athlete, it never enters your thoughts. Baka mangyari sa kanya. Di makapaniwala ang mga kaibigan, pamilya at kasamahan ng nag-iisang general ng PBA na si Romel Aducol. Nahahantong sa cancer ang kanyang iniingat-ingatang katawan. Dumating talaga yung tinanong ko si God, bakit ako? Na may relationship naman ako sa'yo. Yung will mo, sinusunod ko naman. Healthy life naman ako. Athlete pa ako. Bakit ako nagkaroon ng ganito? Para sa isang binansagang most valuable player at best defensive player sa larong basketball, ang sakit na cancer ay kasinsaklap sa hatol na bitay. Nakikita ko yung wife ko umiiyak na. Tapos yung mga colleagues niya nagsabi na may cancer ka. Ang unang tinanong ko kung makakapaglaro pa ba ako. Hindi, kaya nagulat yung wife ko sa akin. Nagulat siya na, ha? Imbes na tatanungin ko, mabubuhay ka pa. Kung player ka, talagang yung identity mo nandyan sa basketball, di ba? And so to find out you have cancer, it's like, well, this stopped me from doing what I do. Si Romel ay na-diagnose ng stage 3 nasal pharyngeal cancer. Sa ganitong uring sakit, ang mga cancer cells ay namumuo sa nasopharynx o sa airspace sa likod ng ilong at sa taas na bahagi ng bibig. Nagkaroon ako ng lymph nodes. Minsan sa umaga, nagda-nosebleed ako. Buti na lang yung wife ko, sabi niya ipa-biopsy natin. Maagang nadiskubre ang cancer ni Romel sa tulong ng kanyang doktor at asawang si Joy. Ngunit kahit naagapan ito, kakaibang sakit pa rin ang naranasan ni Romel habang sumailalim sa 6 na sessions ng chemotherapy at 35 sessions ng radiotherapy. The tumor is right behind lang itong area nito. So yung
natamaan na rin yung mga tissues niya sa loob ng mouth niya. Puro singaw lahat yun. So, drinking water for him was really a challenge already. How more kung kakain siya ng mga soft diet, mga lugaw, ganun, it was much more painful. The next time I saw him was in the hospital going through the treatments. Diyan ako tinamaan. This is not the same guy. His face different. His head's different. His body's different. His countenance is different. Lahat parang naiba. So yung white blood cells niya bumagsak rin. And he actually developed pneumonia during the treatment niya. So he had to be confined for antibiotic treatment. Sa gitna ng mga chemo at radiotherapy sessions ni Romel, ang asawa niyang si Doc Joy ay matyagang nakatutok sa asawa upang si Romel ay gumaling at makabalik sa dati niyang lakas. She was there with him 100% of the way. She never left him. Hindi siya pa naglalagay ng IV sa bahay para lang hindi siya ma-dehydrate. They were meant to be with each other para, in a way, para she could probably save his life also. Sinasabi nila pag marriage through thick and thin, di ba? Doon ko na-realize na sobra ako love ng wife ko. Bukod sa walang sawang pag-aalaga at pagmamahal ng asawa, may mas higit na natutunan si Romel sa panahon ng kanyang paghihirap. Blessing pa rin na pasalamat ka, parang buhay ka pa. Pasalamat ka, nagkaroon ka ng wife na doctor, advantage pa rin sa'yo. Pasalamat ka, ganyan lang yung sakit na nangyari sa'yo. Hindi siya nawalan ng hope, lumaban, with prayers and encouragement from everybody. Ayun, na-inspire siya to give his best sa paglaban nito. December 14, 2008, isang makasaysayang araw para kay Romel at sa liga ng PBA dahil sa kanyang pagbabalik pagkatapos labanan ang cancer sa loob ng 9 na buwan. Seeing Romel in practice means a lot to the team. Talagang nai-inspire sila to give their best din. It's a great testimony to everybody na talagang laban lang tayo sa buhay. I'm just so glad that right now he's through that and he's the big strong ox again out on the court. Parang feeling ko ngayon mas malakas ako compare before. Bumata talaga na before minsan napapagod ako kaagad. Pero ngayon pag naglalaro ako kahit maghapon mo ilalagay dyan, hindi ako napapagod. For him to be back again the court, to be playing, to be doing what he does best. It's all a miracle for me. Bukod sa pagiging inspirasyon sa mga tao, ang nagbabalik na basketball MVP ay may nakitang bagong hamon sa laban ng buhay. Tuwing nagsasalita ako sa may mga sakit, yung experience ko, mas nararamdaman nila na, ini-encourage ko sila na ganyan, importante pa rin talaga yung relationship kay God. I think nagkaroon ako ng CA para maging testimony sa mga taong walang hope. Matapang na sundalo sa buhay at sa basketball court. Yan si General Romel Aducul, basketball champ at cancer survivor. I think the most important in life is your relationship with God. Na mawala man lahat, success or everything, as long as you have God, you're safe. Pagka-inspiring it's a story ni the General Romel Aducul, Right. partner, no? And ang akong na-learn, ana ba, is that gamiton giday sa Ginoo ang mga sakit nato, you know, especially in his case, cancer, so that he can minister and testify also to other people sa kaayuhan sa Ginoo na siya ra gyud ang ato ang healer. He uses the sick sometimes to minister also to the sick, di ba? Yes, partner. And unta, ang mga mananaway nato karon ma-encourage po sila no nga whatever is going on in their lives, maski sakit man or any problem, they always have to look at the positive side of every situation. Right, Like there is always a light, no? Kung maski unsa pa na kanggit-ngit nga situation, God will really use that situation for good. Right. And one thing, partner, akong learn is that kuyaw naman kay ni si the general, no? Ngilingig. And nagpakita lang ni nga none of us is invincible. Right. Nanginahanglan sa gyud sa gyud ay taog savior nga muluwas nato in times. That's true. In times sa mga panahon nga mahulog Magalisod ta, kita, mahulog ta. mahulog, malisod ta.
So there is always someone more powerful That's right. than us. Yes, the Bible tells us also, partner, nga humility comes first, the eye before honor. No? And sa atong mga manananaw, for those of us who are watching right now, basin na mo'y experience karon nga kalisod sa inyong kinabuhi, labi na ka ng people who are suffering a major disease or a major illness right now, who are troubled, and at the same time, probably you've been the general of your life. It's now your time to submit under the lordship of Jesus Christ. This is the moment that you've been waiting for. Right, and if you have, again, I like what you said, Adriano, the general. Yes. And it's about time that they surrender the flag, wave the white flag and give your life to God. So right now, I'm going to lead you into a prayer of commitment. There is nothing magical about this prayer, pero if you will do it from your heart, it is an assurance that ang Ginoo manglihok gyud sa inyong kinabuhi. So why don't you join us? We want to pray for you. Father God, we just want to thank you for helping us understand, Lord, that you are almighty and you are all-powerful. Among nakita, Lord, pinaagi sa testimony ni Romelga that maski unsa ka-difficult, maski unsa ka-grabe ang sakit nga among gibati, Lord, you can heal us. And all we need to do, Lord, is really come to you. So, Father, I ask in the name of Jesus for everyone who's watching here today that they will surrender their lives to you. I pray, Lord, that they will offer their lives to you. That even if unsa sila kangilngig, Lord, sa ilang kinabuhi, sa ilang career, sa ilang profession, Lord, you are the one thing, Lord, that is more powerful than anything. You are a great big God. And I pray, Father, in the name of Jesus, that they will just give their lives to you. And I pray, Lord God, for every person who has naay sakit, Lord, that you will just touch them, you will just heal them, that you will just fill their hearts today, Lord, with your peace, Lord. Nga imo silang hatagan og assurance nga maski unsa ka difficult ang ilang gibate sa ilang lawas, O God, you will heal them. And no matter how desperate your life will be, we pray that our Lord Jesus will be your source of strength, na siya rin ang makahatag ninyo og kusog sa inyong panglawas, and more so in your spiritual life. Because we believe that from this day forward, your life, ang atong kinabuhi, will never be the same again. We lift this up to you, Lord. We thank you. In Jesus' name, amen. Kung nisunod mo sa among pag-ampo, please text OO space kausaban and send it to the numbers that are flashed on your screen. From dragon boat to parkour, from mountaineering to basketball, partner, makaingon jud ko na adventure-filled ni ining episode. Pero base sa istorya nga atong nakit-an partner ni James, Loralie o Romel, yes, atong mabaw-an di ay nga mas kuyaw ang adventure aning mga tawhana nga nagsunod sa Ginoo. That's true. Mao siguro na ang gihisgutan sa Daniel chapter 11 verse 32, which says, "But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits." Kung sa Bisaya pa, apan ang katawhan nga nakaila sa ilang Dios, mahimong makusganon ug makakabot sa dakong mga butang. Busa ko ang inyong kinabuhi kay uga ug walay kalipay, usa ra gyud ang tambal niini sa boredom, si Kristo mismo. And partner, He is the ultimate cure for boredom, good, no? That's right. Ug dinhi nahuman ang kausaban. Once again, this is Ivy Liana. Ug kini si Adrian Ding saying, choose life, choose adventure, choose God. Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang Kausaban.